Hello mga kasari! Welcome back sa aking YouTube channel. Long time no vlog tayo ngayon mga kasari. Ayan, ako kasi ay may gagawing content. May ex-deal kasi ako sa Condura brand. Hindi ako makapagsimula kasi medyo maingay dito sa Kahanggan. Meron kasi ditong mga gawaan ng glass and aluminum. So, nagkakat sila ng aluminum. So, medyo maingay. So, habang nag-aantay ako na mag-break time sila at matapos yung pagkakat nila at di maingay, ayan, mag-vlog muna ako sa inyo habang kahit matino-tino pa yung aking pagmumuka. Ito nga pala, mainit-init pa diniliver sa akin. Parehas yung laman nito. Ito yung napapanahon ngayon mga kasari. I-share ko na rin sa inyo kung anong laman nito. At i-share, ayun, naririnig nyo. May nagkakat, maingay siya. At i-share ko na rin sa inyo. Kasi marami akong nakikitang post doon sa group ko na hanggang April, marami pa rin dumadaing ng tumal. Ayan, marami pa rin nagsasabi ng dinadaan-daanan lang daw sila. Bakit kaya? Ako naman, hindi ko napapansin yung tumal. Kasi, hindi man ako nag-ano ng benta ko. Hindi ako nagbibilang ng benta ko talaga, sa totoo lang. So, ito guys, oh. Ayan, napapanahon, bumili ako ng 2 set na ganito. So, sa Lazada ko siya binili. Pwede rin sa Shopee kung saan ka makakamura. So, ilalagay ko na lang yung link dyan ng mga binibilhan ko. Dati, nagre-refill ako. Kaso, pag-refill kasi 200 ml lang ang laman. 200 grams lang. Ito, 220 grams. Tapos, hindi na ako mamroblema na hindi na ibabalik nung aking mga customer yung tangke, yung container. Kasi minsan, ang binabalik nila sa akin yung hindi naman refillable. Yung mga ganito, hindi kasi to refillable. Ang akin kasing lalagyan, yung refillable. So, lugi ako. Mas mahal kasi yung container nun, mas makapal. So, ito, hindi siya refillable. Kanila na yung lagayan. Ayan. Kasi pag refillable, bibili ka 90 pesos yung isa. Pero ito, nabili ko lang ng 35 hanggang 40 pesos, ganun. Depende sa discount mong makukuha sa Shopee at Lazada. So, benta ko nito ay 50 pesos yung isa. Kaso, nag-outingan na yung lahat. Diba? Nag-Holy Week. So, hindi nakaabot. Hapon pa maraming bumibili ng butane. So, hindi nakaabot ito na baunin nila sa outing. Hanggang ngayon, nasa outing pa yung mga kapitbahay ko. Ilang days na nasa outing sila. So, hindi ako nagdagat. Dito lang ako sa bahay. Team bahay tayo. Team tindahan tayo. Ayan, ito na yung comfort zone ko. Namimiss ko na, dito kasi ako nare-relax sa tindahan. Kaya dito na lang ako nag-stay palagi. So, ayan mga kasari, habang ako dito, nag-aabang ng oras na tumahimik yung background ko. Ayan, mag-share muna ako kung bakit ba minsan may mga tindahan na binabalik-balikan at hindi binabalik-balikan. Wala na tong edit-edit kasi inantok na ako mag-edit ng mga vlog ko. Kaya hindi na ako nag-upload. So, ako kasi, may ugali ako na kung anong ayaw kong gawin sa akin, hindi ko ginagawa sa kapwa ko. Katulad ng ayaw kong pinagtatatanong ako ng mga personal na hindi naman dapat tanungin. So, ganun din yung ginagawa ko sa mga suki ko. May mga suki ako na kahit anong bilihin nila, hindi ko tinatanong kung saan nila gagamitin. Hindi ako nagtatanong ng mga personal information nila. So, ganun lang. Dalawang giniling. Oh my. Maliliit lang ang giniling ko. Wala akong mabiling malaki. 3. Yan. Sira display. So yan mga kasari. Ayan, dumaan ang Holy Week. Wala akong delivery. Kasi nga, sarado yung mga nagdi-deliver, wala silang pasok. So, yung stocks ko ay naghihingalo na. So, umorder ako kay grocery sa, sa isang araw pa yung delivery niya. So, ngayon mga kasari, ayan, share ko sa inyo na baka naman, yun ang yung dahilan kung bakit hindi na bumabalik yung mga customer natin. Kasi minsan, iniisip natin magiging friendly tayo kung nakikipag-communicate tayo sa mga suki natin. Pero yung totoo, ayaw nung ibang suki ng ganun. So, pipiliin natin yung ating tatanungin o chichismisin o chichikahin na customer. Meron kasing katulad ko na customer na ayaw ko nang laging chinichika ako, lalo na kung personal na info na yung hinihingi sa akin, ganun. So, meron din tayong mga customer na ganun. Hindi lahat ng customer natin ay pare-parehas yung ugali. So, pakiramdaman natin kung sila yung nag-umpisa mag-chismis, sila yung mag-umpisa mag-initiate ng pakikipagkwentuhan, pwede tayong makipag-communicate sa kanila, pwede tayong makipagkwentuhan sa kanila.
Pero syempre may limit. Ayan, iwasan nating manira ng ibang tao sa harap ng customer kasi tayo yung nasisira doon. Nagre-reflect yun sa atin kung mahilig tayong magkwentuhan na ang topic ay ibang tao. Meron din kasi tayong mga customer na katulad ko, na introvert, takot sa tao. Literal talaga mga kasari. Ayan, ayoko kasi nung maraming, sa mga party, sa mga maraming, yung mga crowded, ayaw ko talaga yung mga kasari. Feeling ko, nahirapan ako pinga. Hindi, feeling ko hindi ako mapakali pag maraming tao. Parang gusto ko ulit kaagad bumalik dito sa tindahan. Ito kasi yung pinaka-kuweba ko. Ito na talaga. So, mas nag-enjoy ako sa ganito, yung mag-isa lang. Marami kasi tayong mga customer din na ganun. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, magkakaiba yung ugali ng mga customer natin. Ayaw nila nang tinatanong sila kaninong anak ka, taga saan ka. Pag ganyan kasi mga kasari, pag hindi nila bet yung tindera na tanong ng tanong, syempre lilipat na yan sa ibang tindahan na hindi maurirat yung magtitinda. O yun yung iwasan natin. Kaya piliin lang natin yung tatanungin natin. So, kung hindi nyo maiwasang magtanong, utay-utayin nyo or pakunti-kunti hanggang magkapalagayan kayo ng loob. Maging friendly lang tayo sa mga customer natin, mag-thank you tayo after ng transaction, ganun. Tapos, kumustahin natin sila, ganun. Pwede namang makipag-usap, pero yung ganun lang, kumusta ka, Kim? Ang ganda mo, Kim, ganyan. Kung totoo ha, ako kasi kung totoong nagagandahan ako sa suki ko, bino-voice out ko, ang ganda mo naman ngayon, ang ginagamit mo sa skin mo. So, ganun lang yung depende pa rin. Meron kasing na-offend pag tinatanong ng mga ganong info. So, papakiramdaman mo kung sino yung sa mga customer mo yung makikiride sa mga ganong flow ng usapan. Siguro merong mga taga-malayo din na bumibili sa akin kasi hindi ako maputita. Ako, nagtatanong din ako ng ganon, pero pag nakailang beses nang bili sa akin at may timing. Yun mga kasari, kaya iwasan nating di ba? Yung kalkalin yung buhay ng mga customer natin. Ayan, pag nagsisimula ka pa lang sa pagsasari-sari store, mas maganda talaga na mahatak sila sa pagiging friendly mo. Kaya kailangan magaling ka makisalamuha sa mga suki mo. At kailangan may boundary din. Kasi pag wala kang boundary, akala nila ganun ka kabait, uutangan ka na sa susunod, hindi ka makakatanggi kasi ang iniisip mo makakuha ka ng mga customer. So, yun din. Kailangan may boundary tayo, meron tayong linya sa ating mga customer kung hanggang saan yung relationship natin sa kanila. Para maging awkward din sila or magdalawang isip sila na magsabi ng pangungutang sa inyo. Ayan. Hindi ko ma-explain kung paano yung ginagawa ko sa mga customer ko para malaman nila na hindi ako ganun kadaling i-approach, lalo na sa kung sila ay mangungutang. Di bali nang sumama ang loob nila pag nagumpisa na silang magsabi na sila ay mangungutang. Di bali nang sumama ang loob nila, nasasabihin ko pasensya na. At least nasabi ko sa kanila sa magandang way na hindi talaga ako nagpapautang at hindi ako sasama ang loob pag hindi sila nagbayad sa tamang oras. Kasi ako masamain yung loob ko pag nagsabi ng ganitong date, babayaran ko. Sa Monday, babayaran ko. Meron pa akong isang suki, lasing. Sabi ko, hindi kita papautangin. Pero yun, kilala ko naman. Talagang hindi ako nagpapautang dito. Pero may mga pinipili akong tao na kilala ko, na suki ko rin naman, na alam ko namang kayang-kaya ko siyang singilin sa mabrasong paraan. So, pinapautang ko yung mga ganon. Yung mga kayan-kayanan ko lang singilin na talagang magbabayad sila. So, nakalimutan niya kasi lasing siya. So, may CCTV ako dito. Yung clip niyan, yung clip ng record ko sa CCTV, pinadala ko sa kanya. Tapos may paskil pa ako dyan. May paskil pa ako ng kanyang pangalan na ipinakita ko sa kanya bago siya mangutang na ipapaskil talaga kita pag hindi ka nagbayad. Ganon. So, nabibiro ko yung mga customer ko ng ganon. Kaya, alam nila yung ugali kung prank ka. So, sa umpisa pa lang, prangka na ako sa kanila. Kaya alam na nila yung ugali ko. Yung totoong ugali ko, pinakita ko na agad sa kanila sa umpisa. Kaya hindi na sila nangangapa sa pag-uugali ko. Pero katulad niyan, pag ibang tao, lalo na pag mga dayo, hindi ako mahilig mag-uurirat. Kasi merong ganung tao na pagkakakita, saan ka galing? Sino kasama mo no isang araw?
'Diba? Kahit ako ayaw ko nun. So yan mga kasari, yun lang yung tip ko ngayon habang ako'y nag-aantay ng 12 PM. So yan, ibenta natin yung mga napapanahon. Ito, ang daming nagka-camping ngayon kaya marami akong order. Nakaubos na ako ng 2 set nito. Iba yung brand nung naubos ko. So, ano lang, ang masama lang, ang nakuha kong 1 piraso ay bumukol yun dito. So, pinakita ko sa seller, nirefund niya naman yung 1 piraso. So, hindi na ako nag-request ng return refund. Lazada ko ba na ano yun? Dami ko kasi ino-orderan, so hindi ko na alam kung sa Lazada or sa Shopee yun. So, di-dispose ko na yung sira, baka sumabog pa yun pag ginamit pa yun ng mga customer natin. Diba? Kahit tayo, nakakatakot gamitin yun. So, i-dispose na lang natin yung ano, na-deform na butane. So, ito ay disposable to. Meron din akong refillable, kaso malayo yung refillan ko dito sa Lipapa. So, ang layo pa ang babiyahihin. Meron dito sa bayan, kaso ang mahal. Siguro sa Lipa rin sila nagpaparefill, kaya ganun na rin yung presyo. Mas maganda magka-presyo na kami ng bayan para yung mga customer ng bayan sa akin na pumunta. Mas marami akong suki sa butane. Pero yun nga, nagkakaproblema kami na hindi naman refillable yung pinapalit nila sa akin, kundi disposable din. So pinapangalanan ko yung ano ko, yung tangke ko. Ibalik niyo yan sa akin, mas mahal yan kaysa sa tangke nyo. So, yan lang mga kasari sa sharing ko ito. Ayan, long time no see. Ano po? Ayan, pero wag niyo pa rin kakalimutang i-subscribe ako sa aking YouTube channel mga kasari. Salamat po. Bye-bye. Happy selling. God bless.